What's up mga friends? Hello, hello mga higala. Sa mapagpalang umaga sa inyong lahat mga friends. And right now, tulukuyan tayong bumabiyahe ngayon, no? Dito tayo sa tawag dito, puntang in ano tawag dito, NLEX, ano yun, link ba tawag dito, ipapuntang North Harbor, Manila, yan o, Port of Manila. Pupunta ko tayong ano, Taft Avenue, Pasay. May pupuntahan tayo, so dito tayo dadaan para medyo mabilis. Dito na tayo sa may Valenzuela area, Karuhatan. Pasok na natin galing NLEX. So eto, paakyat na tayo mga friends. Medyo tagilid yung camera ko, hindi ko mahanap yung pinaka-adapter nya, yung floating na adapter. Kaya ganito, diba? Bilis ng truck na to, may vertex sa akin, oh. Yan, yan, dilaw na yan sa kanan ko. No vertex. Dami ng truck. Last days na. So baka late na ako. Speed limit, ay 60 lang pala dito. Yari tayo, 60 km per hour lang ang limit. Tumakbo tayo na 80. Nga tagilid yung camera ko mga friends, wala yung adapter ko. Ginawa ko ng paraan para ma-mount ko siya. Uy, 60 lang talaga. Yari tayo dyan. Kailangan ko lang talagang i-mount yung camera, no? Kasi biyaheng Maynila tayo, so kailangan may dashcam tayo sa harap. Pag bumiyahe tayong Maynila, kailangan manigurado na mayroon tayo nakamonitor na camera mga friends. Dahil mahirap na maraming crocs sa Maynila. So isa sa ano mo, protection mo yung camera pag biyahe kang Maynila. Kaya nag-open ako ng camera dito na sa may Karuhatan, no? Bawal overtaking. Truck at bus, bawal sa overtaking lane. Speed 80.
tayo. Ay, ganun lang kabilis. Pababa na ulit tayo. Oh. 10-12. Naku po, matraffic. Patay. Puro mga truck na kasi, oh. Tingnan mo sa harapan ko, mga trailer yan, container. Pasok kasi yan dito sa pier. Oh, mata-traffic. Itong isang to nasiraan. Kaharang sa gitna. Area na to mga friends. That's why so many trailer truck here. Abot sa 10:30 ah. Oh. Oh. Ito to call. Dumating na kayo, te? Oo, nandito na kami. Nakaakyat na kayo? Hindi pa. Nakapag-park po kayo? Oo, parking pa lang. Ah, okay. Sige, antay nyo lang po ako sa lobby. Ah, sige po. Dito, Sige. dito pa ako sa may port area. Na-traffic ako kanina. Tagal ko nakapasok ng NLEX. Ah, mag-antay na lang kami sa lobby. Opo, opo. Sige po. Ah, sabihin ko lang yun. Okay, sige te. Bye-bye. Doon na yung daming buhaya. Oo, yan. Oh, kita nyo sa gilid. Sana nakita sa camera. Daming buhaya. Kaya yun ang kailangan natin, na may protection tayo sa cameraman lang. Dami ng buhaya. Kabilaan sila. Dami nilang inaano. Pagdating dito sa Maynila, daming crocs sa kalsada. Pag sa probinsya, ang crocs nasa mga lawa-lawa, ilog. Dito sa Maynila, ang crocs sa kalsada. Real talk yan, mga friends. Wawa mga motorista dito. That's why if we're driving here within the metro,
we have to be very careful and follow traffic rules. Kasi mahirap. Okay lang kung marami kang money-money. Eh kung wala kang money-money, wawa ka. Chat. Malibang bang. Bagal ito, sarap ko. Ba yan? Wala. Malaman kung saan. 10:20 na. Tagal. So stop. Oh. Buhay. Oh, tingnan mo, may nahuli sa unahan, oh. Yung nakatigil sa kaliwa. Yan, huli. Ano kaya kasalanan nun? Ano kaya violation nun, mga friends? Diba? Diyan sila magaling. Huli lang. Kahapon pinanood ko yung video ni Colonel Bosita about doon sa pulis na nanguhuli, na mali-mali yung huli. Happened there at Balagtas, Bulacan. Kawawa yung motorista. 3 years registered yung motor, hinuli ng pulis. Ang nilagay sa violation, unregistered or expired registration, wherein the motor vehicle is still registered because it covers 3 years registration, no? So naka-registered pa yung motor, kinikita ng expired registration. And one more thing is, the police enforcer, traffic enforcer, is not an LTO deputized. So this officer has no right to confiscate the driver's license doon sa owner ng motorsiklo. Kinuha pa yung lisensya, kinonfiscate pa. At ang isang bagay pang nakakalungkot, hahanapin mo pa yung pulis na nanghuli para mabawi yung lisensya after mong bayaran yung violation. So biniyaran na lang nila Colonel Bosita yung ticket, no? Para hindi na magtagal. Kaso nakakadismaya, hahanapin pa yung pulis na nanghuli. Yun yung masakit doon. At natuklasan pa na grabe yung komisyon nila, 30%. So sabi ni Colonel Bosita, sa Maynila po kasi 20%. So dito tayo sa Maynila ngayon. For example, nahuli ka, 10,000 yung babayaran mo sa violation mo, automatic 2,000 doon sa enforcer na nanghuli sa'yo. O diba? Kwartang linaw, mga friends. Pero ibahin nyo sa Bulacan. 30% ang binibigay lang komisyon, mga friends. Oh wow. Ano yung masasabi nyo doon, no? Please comment, mga friends.
So automatic, kung 10,000 yung violation fee mo, they have 3,000. Isang tao pa lang yun. Tapos wala pa yung sweldo nila. O diba? Tiba-tiba ang mga crocs sa daan. So tinanong pa ni Colonel Bosita kung ilan yung minimum na nahuhuli nila sa isang araw. Wow. Ang minimum sa isang araw ay 20. Biruin mo yun sa 30%, tapos may 20 kang nahuli. Kwartang linaw mga friends. Diba? Sinong kawawa doon? Yung motorista. Okay lang sana kung yung huli is tama talaga, yung pagtitiket tama doon sa violation na na-commit ng isang particular driver or motor vehicle owner during such time that he committed a violation or traffic violation. Wala problema doon. Hindi pwedeng questionin yun kung tama yung pagpapatupad, di ba? Pero if not, for example, yung case na inaksyonan ni Colonel Bosita, na ang nilagay sa violation is expired registration, which is sako pa ng 3 years yung motorcycle registration, which is sobrang mali ng panghuhuli, which leads kung talagang papatawan ng kaparusahan yung officer na nanghuli, maaari siyang ma-dismiss, no? Or una, suspension muna, pero it will leads to dismissal of service dapat. Kasi na yun eh, yung di na makataong pagtatrato yun, abusing nasa kapangyarihan, abuse use of authority, inaabuso na yung kanyang kapangyarihan, ginagawa niya doon sa mga ordinaryong mamamayan, diba? Yun ang masakit eh. Hinuli ka na, hahanapin mo pa yung pulis na nanghuli para lang mabawi yung lisensya mo, nagbayad ka na ng fee doon sa ticket sa'yo, which is mali-mali, nasayang pa yung isang araw mo. Ay nako, grabe yung abala talaga. Dapat 4 times o 5 times managot doon yung sa abala sa isang araw. Pati doon sa pagbabayad ng ticket, pag mali ang huli, dapat 5 times niya babayaran ibalik sa tao. Iwan ko lang kung di magtino yung mga traffic enforcer na yan, diba? Nakakagigil. Oh, Kalesa on the move. Inarangan tayo ng Kalesa mga friends. Naka-go tayo, nakaharang yung Kalesa. Dito na tayo bandang Luneta. Rizal Monument, Rizal Park, Maynila. Kaya ako naman mga friends, no, to be honest, kapag ako'y nahuli, ayan, hindi naman natin maiwasan talaga, there's a time talaga na nagkaroon ng lapses. Kapag alam ko na mali ako, yan, inaamin ko kaagad yung kasalanan ko doon sa officer o sa enforcer. Di ako mangangatwiran pagka mali. Syempre, yung pag-approach mo sa officer o sa enforcer, kung alam mong may kasalanan ka, may violation ka na, papakumbaba ka, aminin mo kaagad. Nang sa gayon, hindi na darating sa punto na magkaroon kayo ng arguments and magkaroon pa ng
tinatawag nilang heated arguments, magkainitan pa kayo. It leads to, diba, bad thing. Mas maigi na magpakumbaba ka na, aminin mo yung violation mo, at kausapin mo ng mahinahon, maayos. Sometimes mapagbigyan ka pa niyan kapag nakikiusap ka ng maayos. Pero kung arugante ka, ay tutuluyan ka niyan, dadagdagan pa yung violation mo, diba? So lahat nakuha sa mabuting pag-uusap at pakikiusap kapag alam mo kung saan ka lulugar. Pero kung alam mo wala kang kasalanan, wala kang violation, and then they are abusing you, and then that's the time that you have to fight for your right, diba? Itama natin yung mali. Hindi natin hayaan na ito-tolerate natin sila. Kasi mali na, eh kung ito-tolerate pa natin, hindi lalo nilang ginagawa yun, diba? Kaya nga malaking bagay, malaking factor talaga mga friends, if you record your drive, no, around metro or all over wherever you go, dapat recorded yan kasi proof mo yan eh. Kung anong mangyari, may proof ka talaga as evidence doon sa mga pangyayari. Diba? Ako mga friends, naglabas lang ako ng aking sa loobin doon sa mga pangyayari na hindi na makatao, na inaabuso nila yung kanilang kapangyarihan para mangabala, manghamak ng mga ordinaryong mamamayan. Kaya yun, sino bang hindi magagalit sa ganung, mostly talaga sa bawat lugar may mga mapang-abuso talagang tao eh. Kaya nga dapat ang mali itutuwid talaga, dapat mabigyan talaga ng aksyon at leksyon. So dapat yun yung magiging solusyon doon mga friends. O diba? I hope you get my points, no? If you agree with me, and then comment down. Kasi yan yung ko, yan yung salubin ko mga friends. Lang nabanggit ko lang kasi biglang pumasok sa thoughts ko habang ako'y nagta-drive ngayon, which is nakita ko yung mga nahuli sa gilid na nakatabi. Kaya nga importante naka-record as a proof. Alam mo kasi dito sa Maynila, bubungaran ka kaagad. Alam mo ba kung magkano tubos niyan? Yan violation mo. Hindi pa nga naisulat yung violation mo kung ano talaga, bubungaran ka na kaagad niyan. 2.5 yan pag tinubos mo lisensya mo doon, o diba? So sa mga ganong diskarte mga friends ng enforcer, magtaka ka na, kabahan ka na pagka may price ka agad na binanggit na wala pa silang sinusulat doon sa panikit nila, pero nagkaroon na ng presyo kaagad. At hindi lang yun ang panakot nila na 2.5 kaagad. Si-seminar ka kaagad, si-seminar ka pa 4 days. Talaga? Seminar agad? Kung baliktarin kaya natin sila, tanongin kaya natin sila, no? Kayo, nagseminar po ba kayo bago kayo sinalang? O baka hinugot lang kayo dyan dahil leader kayo during the campaign? And kahit katiting wala kayong alam sa batas, trapiko, nahugot lang kayo dahil ang purpose nyo ganyan lang. Syempre komisyon yan, kikita ang city government, kikita din personally yung tao, diba? Tawag nila dyan is a win-win situation. Pansinin po natin, maraming enforcer that they didn't enforce the law because in the first place they didn't know the law. Hindi nila alam ang batas, trapiko. Marami dyan appointed lang, marami dyan hindi dumaan ng training or seminar, orientation, diba?
Basta lang bigyan na ng uniform yan. Pwede na yan. Tao natin yan eh. Malaking tulong yan during the campaign, o diba? So yun yung nagiging kalakaran mga friends. Real talk yan. Hindi pwede pasubalian. Nangyayari sa lipunan. At nararanasan ng taong bayan. Kaya hindi pwede sabihin gawa-gawang storya lang. Dahil ang taong bayan, yung mga simpleng mamamayan ang naaapektuhan. So parang nagiging komentary yung video natin ngayon mga friends.